Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking insidente dito sa mundo ng cryptocurrency. Dito pong February 21, 2025, itong si Bybit, isang kilalang cryptocurrency exchange, ay nahack at nawalan po sila ng humigit kumulang $1.5 billion sa digital assets. Ito na ang pinakamalaking crypto heist sa kasaysayan. Ano nga ba ang nangyari? Paano po ito nakaapekto sa mga users at ano po ang dapat nating matutunan mula rito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, paano nga ba nahack itong si Bybit? Ayan, una sa lahat ay ano ba ang cold wallet? Ito po ay isang uri ng storage para sa cryptocurrencies na hindi po konektado sa internet. Kaya't itinuturing na mas ligtas kumpara sa hot wallet na laging online. Sa kasamaang palad, kahit ang cold wallet ng Bybit ay nabiktima ng mga hacker. Ayon po sa ulat, habang isinasagawa ang isang routine transfer ng Ethereum mula sa cold wallet patungo sa hot wallet, sinamantala ng mga hacker ang proseso. Ginamit nila ang isang sopistikadong pamamaraan upang manipulahin ang transaction at nailipat ang pondo sa isang hindi kilalang address. Ngayon ay sino po ang nasa likod ng pag-atake? Yan, ayon sa mga pagsusuri mula sa blockchain analysis firm tulad po ng Elliptic at saka Arkham Intelligence, ang mga ninakaw na funds ay mabilis na inilipat sa iba't ibang wallets at agad na na-liquidate sa iba't ibang mga platforms. Ang ganitong klase ng operasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng koordinasyon at kaalaman sa sistema ng cryptocurrency. Bagamat wala pong opisyal na pahayag tungkol sa kung sino ang nasa likod ng pag-atake, ang ganitong uri po ng operasyon ay kahalintulad ng mga naunang pag-atake na isinagawa ng mga grupo tulad po ng Lazarus Group mula sa North Korea na kilala sa pag-target sa mga cryptocurrency platforms upang pondohan ang kanilang rehimen. Ngayon ay ano po ang ginawa ng Bybit matapos ang insidenteng ito? Ayan, pagkatapos po ng insidente ay agad po na naglabas ng pahayag si Ben Zhu. Siya po ang CEO ng Bybit upang tiyakin sa mga users na ang iba pang cold wallets ay nananatiling secure at ang mga withdrawals ay normal pa rin. Gayunpaman ay dahil po sa takot ng mga users, nagkaroon po ng biglaang pagtaas sa bilang ng mga withdrawals na siyang nagdulot po ng pangamba sa posibleng insolvency ng platform. Upang matugunan ito ay inihayag po ni Zhu na nakakuha ang Bybit ng bridge loan mula sa mga hindi pinangalanang partners upang masiguro na matatakpan ang anumang hindi marirecover na losses at mapanatili ang operasyon ng platform. Ngayon ay paano po ito nakaapekto sa cryptocurrency market? Ang ganito pong kalaking pagnanakaw ay may malawakang epekto sa buong cryptocurrency market. Ang pagkawala po ng $1.5 billion ay nagdulot ng pagbaba sa tiwala ng mga investors at traders sa seguridad ng mga platforms. Bilang resulta, maraming users ang nagpanik at nag-withdraw ng kanilang mga pondo sa iba't ibang mga exchanges. Hindi lamang kay Bybit. Ang incidenting ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa ka-secure ang isang platform, laging may panganib o risk na kaakibat sa pag-i-invest sa cryptocurrencies. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, para sa atin na nagtitrade or nag-i-invest sa cryptocurrencies, mahalaga pong maging mapanuri at maagap sa pagprotekta sa ating mga funds. Kaya meron po tayong ilang mga tips dito. Una ay gumamit po ng hardware wallets. Ito ay mga physical devices na nag-i-store ng ating private keys offline, kaya't mas mahirap ma-hack kumpara sa online wallets. Pangalawa ay i-enable po natin ang two-factor authentication or 2FA ng ating mga wallets. Yan, dagdagan ang seguridad ng ating account sa pamamagitan po ng pag-enable sa 2FA na nangangailangan po ng dalawang piraso ng impormasyon bago makapag-login. Yan. Pangatlo ay lagi pong bantayan ang ating mga transaction at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Pang-apat ay i-diversify po natin ang ating investment at huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pondo sa iisang exchange o wallet lamang. At ang panglima ay laging alamin ang mga pinakabagong balita at updates tungkol sa mga platforms na atin pong ginagamit upang maging handa sa anumang posibleng panganib o risk.
At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang insidenteng ito kay Bybit ay isa po itong malaking paalala sa atin na ang seguridad sa mundo ng cryptocurrency ay isang seryosong usapin. Habang ang technology ay patuloy po na umuunlad, gayon din ang mga pamamaraan ng mga cyber criminals. Bilang mga investors, responsibilidad natin na protektahan ang ating mga funds sa pamagitan po ng pag-aaral at paggamit ng mga tamang kasangkapan o tools at pamamaraan. Huwag po tayo maging kampante. Sa halip ay maging proactive po tayo sa pagtiyak ng ating investments ay ligtas. At sa kabuuan, ang pag-i-invest po sa cryptocurrencies ay may kakibat po talagang panganib ito o risk. Mahalaga na tayo ay laging maging mapanuri, maagap at handa sa anumang posibleng hamon. Ang insidenteng ito kay Bybit ay isa po itong wake up call para sa lahat na bigyang pansin ang seguridad at proteksyon ng ating mga digital assets. Kaya patuloy po tayong mag-ingat at mag-aral upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.